we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga, ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Na yung bagabigat mo, partner. Good morning sa iyo, partner, at good morning sa ating mga kapuso. November 28 Martes. is the best. Okay, mamaya, partner, pag-uusapan natin ang tungkol sa COPD. Ano itong COPD nito? Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Nako, marami na namang matututunan ng ating mga kababayan kung paano ito maiiwasan. Kaya mga kapuso, tutok lamang sa Mornings with GMA Regional TV. Narito na ang mga unang balita. Bandang alas 7 kagabi nang sumiklab ang sunog sa bahagi ng Zone 5, Barangay Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. Agad na rumesponde ang mga bumbero sa mga nasusunog na kabahayan. Sa inisyal na impormasyon, mabilis na natupok ang magkakatabing bahay sa lugar. Tuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng sunog habang rumesponde rin ang ibang sangay ng LGU para tulungan ang mga apektadong pamilya. Inaalam pa rin ang danyos sa sunog. 10 barangay sa Calasiao, Pangasinan binabantayan ng MHO dahil sa mataas na kaso ng acute gastroenteritis. Nagka-alerto Russell Simorio. Sunod-sunod ang delivery ng tubig sa mga residente sa barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan. Hindi na kasi iniinom ang tubig na nagmumula sa poso sa pangambang hindi ito ligtas. Ilang beses nang nakaranas ng pananakit ng tiyan ang mga residente dahil sa tubig na mula sa poso. Iniinom po namin yan, sumasakit yung mga tiyan namin pagka hindi namin pinapakuluan. Kasi pag hindi po mineral, masakit po yung tiyan niya. Kabilang ang barangay Nagsaing sa 10 barangay na minomonitor ng Municipal Health Office dahil sa mataas na kaso ng acute gastroenteritis. Ayon sa otoridad, nakukuha sa pag-inom ng hindi malinis na tubig ang sakit. Samantala, tumaas ang 34% ang kaso ng acute watery diarrhea sa Region 1 ayon sa tala ng CHD. Mula Enero hanggang November 2023, umabot na sa 15,273 ang kaso ng acute watery diarrhea. 33 na rin ang naitalang patay, mas mataas kumpara sa 29 na death case sa parehong panahon noong 2022. Halimbawa po ng mga virus na makukuha natin sa kontaminadong tubig ay cholera, typhoid fever, rotavirus. Tiyakin din po natin na ligtas ang sources po ng ating drinking water. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang residente sa Barangay David, Mangaldan, Pangasinan pinangangambahan ang pagguho ng lupa sa bahagi ng kalsadang malapit sa ilog. Ang detalye ihahatid live ni Claire Lacanilaw. Claire? Joan, pinangangambahan ng ilang residente ang tuluyang pagguho ng kalsadang malapit sa ilog dahil sa paglambot ng lupa sa bahagi ng Barangay David, Mangaldan, Pangasinan. Pinangangambahan ng ilang residente ang unti-unting paglamon ng ilog sa lupa na bahagi ng kalsada sa Barangay David, Mangaldan, Pangasinan. Mas lalo pang nangangamba ang mga residente tuwing umuulan dahil sa paglambot ng lupa. Nagiging peligroso na raw ito sa mga residente at mga motoristang dumadaan sa kalsada. Kasi pag bumaba, nababawasan itong lupa sa gilid. Kasusunod baka sa amin ng magiba. Malambot yung lupa. Gusto namin yan, yung maayos eh. Dati daanan dyan eh. Ngayon umuurong na dito. Bilang pansamantalang solusyon, nilagyan ng railings ang gilid ng kalsada upang maiwasan ng aksidente sa lugar. Ayon sa barangay, malaking tulong kung lalagyan ng riprap ang gilid ng kalsada upang maiwasan ang tuluyang pagguho ng lupa. Ang talang solusyon na number 1 dito, dapat mariprap ito. Itong gilid ng kalsada.
Joanne, kaugnay nga sa balitang yan, makakasama natin ngayong umaga ang LDRRM officer ng Mangaldan. Walang iba kundi si Sir Ernie Quizon. Sir, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Sir, dito na lang. Good morning, ma. Siyempre, good morning po sa mga viewers po natin sa buong Luzon. Sir, good morning. Sir, ano po yung sa tingin nyo nakikitang solusyon doon sa bahagi ng Barangay David, Mangaldan, Pangasinan, doon nga sa paglambot ng lupa, sir? Ma'am, siguro aside doon sa pinaplano po yung long term na riprapping doon, ma'am. Siguro ma'am, mas maganda rin siguro na sa panahon ngayon since hindi pa naman po siya talaga tag-ulan, siguro hinihikayat po natin yung mga taga doon, yung mga kabarangay po natin sa Barangay David na magtanim po ng mga puno doon sa area para at least pag nagkaroon po tayo ng medyo malaking tubig, yung mga lupa po natin doon is talagang sasabihin natin na matibay din talaga. Okay, sir. Sir, bukod po dun sa Barangay David, meron pa po ba tayo mga binabantayang barangay na parehas din po yung sitwasyon? So far ma'am, nung hindi pa po nag-umpisa yung improvement ng lahat ng barangay na nasasakupan po ng Angalacan River, lahat po yan ay under po ng ating monitoring. So since nag-start na po ang pag-i-improve niyan, so far halos parang yun na lang po yung ating tinitingnan na problema po ngayon. Sir, meron po ba tayong mga programa ukol sa flood mitigation dito sa bayan ng Mangaldan, sir? Yes ma'am, actually na-create nga po yung task force natin sa Angalacan River. So isa po yan sa mga trabaho po ng ating mga task force, hindi lang po yung pag-asikaso sa mga kailugan, kundi po yung pagtatanim din po ng mga puno para po mapangalagaan po yung ating kailugan. At syempre, yung mga tutubo po dyan, pwede rin pong pakinabangan in the future po. Sir, maraming salamat, sir. And nakausap natin mga kapuso ang LDRRM Officer 3 ng Mangaldan, Pangasinan. Walang iba kundi si Sir Ernie Quizon. At yan muna ang latest dito sa Mangaldan, Pangasinan. Joanna. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Arestado ang 2 lalaki matapos magnakaw ng mahigit 100,000 pisong halaga ng panabong na manok sa bahagi ng Barangay Kabuuan, Bautista, Pangasinan. Sa pamamagitan ng hot pursuit operation, nahuli ang isa sa basista at ang isa naman ay nahuli sa San Carlos City. Positibong tinukoy ng biktima ang kanyang mga manok at sospek. Nakuha sa kustodiya ng mga sospek ang mga ninakaw na panabong na manok na nagkakahalaga ng 126,000 pesos at ilan pang mga gamit. Sasampahan ng kaukulang kaso ang mga sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Arestado rin ang 2 katao matapos maaktuhang nagkakatay ng pawikan sa Barangay Paayas, Burgos, Ilocos Norte. Nakilala ang mga sospek na sina Jeffrey Rambak, mangingisda, at Noel Bernabe, isang construction worker. Sa pagresponde ng otoridad sa lugar, na-recover ang iba pang karne ng pawikan na isinilid sa sako. Base sa pagsusuri ng DENR, isa itong green sea turtle na may bigat na 36 kilos. Hindi raw bababa sa 50 taon ang tanda ng pawikan. Dinala sa presinto ang 2 sospek habang pinaghahanap ang isa pa na nakipagkatay rin. Ayon sa PNP, tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek kung bakit nila kinatay ang pawikan. Hinihahanda na ang kaukulang kasong isasampa laban sa mga sospek. Nailigtas ang 14 na katao na sakay ng pump boat na aksidenteng lumubog sa karagatan sa bahagi ng Ensenada Point, Nagilian, Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Sumaklol ang tropa ng Coast Guard mula sa Camiguin, Calayan at Claveria dahilan para masagip ang mga sakay. Hindi na sila pinangalanan ng PCG. Nanghiram pa ang PCG ng mga bangkang demotor tulad ng ginamit sa rescue operation. Nang masagip, dinala sa Rural Health Unit sa Camiguin para masuri ang kanilang kalusugan. Lumubog ang sinakyan nilang bangka nang makasalubong ang naglalakihang mga alon sa dagat na dala ng masungit na panahon. Nakabalik din lahat sa Camiguin ang mga nasagip. Mga kapuso, patapos na ang buwan ng Nobyembre. Halos buong Northern at Central Luzon ay kapos sa ulan. Base sa datos ng Pag-asa mula November 1 to November 23, makikitang kulay yellow at red ang mapa ng Northern at Central Luzon. Ibig sabihin yan, nakapagtala ang mga nasabing lugar ng below normal at way below normal rainfall amount. Indikasyon na kaunti ang ulang natanggap ngayong buwan. Sa ngayon, posible pa rin ang ulan na dulot ng hanging amihan, easterlies at mga local thunderstorm.
Hanggang sa pagpasok ng Disyembre ay walang inaasang bagyo na mamumuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility base sa wind forecast ng Metro Weather. Ngayong umaga, uulanin ang ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy iyan at magiging malawakan kasamang Ilocos Region. Posibleng heavy rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Ilocos Norte Provincial Veterinary Office mahigpit na binabantayan ang mga border kontra ASF. Sundan sa report ni Gab De Luna. Mahigpit na binabantayan ang mga border ng Ilocos Norte matapos itong masailalim sa yellow zone o surveillance zone nitong buwan dahil sa banta ng ASF. Ayon sa Provincial Veterinary Office, tanging breeders lamang mula sa highly biosecured farms ang pwedeng makapasok sa probinsya. Sa ngayon, walang pumapasok na live animals sa atin except from these areas. Bukod sa paghihigpit sa mga hog breeder, nagbabala rin ang PVET sa mga feed technician hinggil sa mga ibinibentang patuka. Meron din pwedeng contamination sa feeds dahil kung ikaw ay feed technician na nagpupunta sa mga farms and then sumangpat ka JJ feed store nga pagtrabahuam, si kamit din naglakos ang paminsan, then you have transferred some of the viruses. Paalala ng PVET sa mga hog raiser, siguraduhing biosecured ang mga kulungan ng mga alagang baboy. Nagsasagawa rin ng ASF test sa mga biik bago ito ilipat sa ibang bayan sa probinsya. Inform the public na rin ang karne nang galing sa isang infected na baboy, mabaho, slimy, mabaho, at kung ayaw pa nga kainin tibakaso. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Biyaheng Kalasyaw Mangaldan mapapabilis sa oras na matapos ang ginagawang circumferential road. Narito ang report ni Russell Simorio. Sa Barangay Bud, Kalasyaw, Pangasinan ang entry point ng ginagawang circumferential road na magdurugtong sa bayan ng Mangaldan at Dagupan City. Inaasahang makatutulong ito para mapabilis ang biyahe via Dagupan, Kalasyaw, Mangaldan route. Bahagya lang daw na atrasado ang konstruksyon dahil sa gusot sa right of way. Pero ayon sa DPWH, inaasahang makukumpleto ang 6-kilometer circumferential road sa 2025. Subject for closure ang material recovery facility sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan matapos magmistulang dump site dahil sa dami ng basura. Bukod sa pagtatambak, may mga nagsusunog pa ng kanilang basura. Iniimbestigahan ngayon ng barangay kung sino ang mga residenteng responsable rito habang pinaplano ang pagsasara ng MRF para sa rehabilitasyon. Ilang kabataang turista ang nasita at inisyuhan ng citation ticket ng Public Order and Safety Division dahil sa lantarang paggamit ng vape sa Burnham Park sa Baguio City. Ayon sa POSD, hinigpitan nila ang pagbabantay laban sa paninigarilyo at paggamit ng vape sa mga pampublikong lugar sa lungsod. Kada araw, umaabot naman sa 20 ang kanilang nahuhuli dahil sa paglabag. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. COPD Awareness Day tatalakayin sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa buwan ng Nobyembre, mga kapuso, ay binibigyang pansin ng Department of Health ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Pero ano nga ba ang sakit na ito na karaniwan daw nakukuha sa maruming hangin at paninigarilyo? Kaugnay niyan, kasama natin ang isang pulmonologist na si Dr. Audison Estabilio mula sa Region 1 Medical Center. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Doc Audison. Thank you for inviting me for this para po makapagbigay ng information regarding COPD. Okay, unang-una, ano po ang tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease o COPD in layman's term? Ang COPD o chronic obstructive pulmonary disease, ito ay usually naririnig natin tinatawag po siyang emphysema.
Okay. Ito po ang sakit na nakukuha karaniwan ng mga naninigarilyo po, number 1, at yung mga na-expose sa mga naninigarilyo. Pero pwede rin po itong makuha sa mga pagsunog ng kahoy o yung mga dahon po, na pwede pong maging dahilan ng pagsikip ng daanan ng hangin para po ito ay magkaroon, at ang pasyente ay magkaroon po ng tinatawag nating COPD or emphysema. Kung minsan pa nga, yung mga second-hand smoker, sila pa yung mas malala. Opo sir, sa kasi epekto po nito. mas direct po kasi yung paglanghap po nila nung buga ng hangin na nanggagaling po sa mga sigarilyo po. Kasi yung first hand, binubuga eh. Opo. Okay. Doc, nabanggit natin na ang common cause ng COPD ay paninigarilyo, yung nabanggit ko kanina, air pollution. Bakit at paano ito maiiwasan, lalo't na sa hangin, ang cause nito? Unang-una po, kailangan po talaga nating ipalaganap yung pong danger o yung pong masamang maidudulot ng paninigarilyo para po maiwasan po at hindi po ma-expose yung ating mga kasamahan o mga tao sa epekto po ng paninigarilyo. Pwede rin po tayong mag-mask na ginagawa po natin para po mas maiwasan po na malanghap po natin yung masamang dulot ng hangin ng paninigarilyo at ng mga pagsusunog ng kahoy po. Doc, kasama rin ba yung vaping sa cause ng COPD? Opo. Dati po, ang akala po natin yung vaping siya na po ang ating sagot o solusyon sa paninigarilyo. At saka ang daming kabataan ngayon na gumagamit ng vape. Opo. Nung una po, yan din po ang aming akala na pwede na pong ito'y pangpalit sa mga naninigarilyo. Pero po napag-aralan din namin Maling eventually, akala pala. mali po rin po pala dahil po yung vaping po ay nagkakaroon din po ng epekto sa baga po natin na pwede pa rin pong mag-cause ng tinatawag nating COPD. Okay. At pwede rin po siyang mas maging malala pa at mas makasira sa baga. Kaya nung napag-aralan Anong po reason? Anong reason, Doc? kasi po mayroon din pong mga chemicals din siya na tulad din po na nakukuha po natin sa usual na sigarilyo po na dati pong tinitake ng mga umaasa po na dun sa paninigarilyo po. Okay, so based sa pag-aaral ng mga health expert, ano yung naidudulot nito sa kalusugan? Itong mga sakit na to o dahil sa paninigarilyo, number 1, sa baga po natin, ito po ay pwedeng mag-cause po ng matinding sakit po. Ayun nga po, pwede ka pong umasa na po sa oxygen dahil po pasisikipin po niya yung daanan ng hangin sa baga, kaya po tinawag na obstructive. Okay. Kasi po para po yung kung tambutso po ng sasakyan, habang tumatagal, umiitim po yung sa loob po niya. Okay. So kapag ikaw po ay dire-diretso pong naninigarilyo, ganun din po yung mangyayari po sa loob ng airway natin o yung daanan po ng hangin. Mangingitim. Mangingitim din po yon. At dahil po sa pangingitim na yon, dulat ng mga chemicals, kasi usually po pag nanigarilyo ka, mga at least thousands of chemicals po yung nalalanghap mo sa katawan. So bukod po sa COPD na siya po ay top 7 sa mga nagkukos ng pagkamatay ng tao sa Pilipinas, pwede ka rin pong magkaroon ng lung cancer. Pwede rin pong lumala yung high blood nyo po. Okay, Doc, sino ba ang mga at risk sa COPD? Of course, yung nabanggit mo, may mga asthma, allergic rhinitis. Opo. Ang COPD actually, lahat naman po pwedeng maapektuhan kapag ikaw po ay na-expose sa mga naninigarilyo or ikaw ay naninigarilyo. Pero ito po usually na lumalabas po ang effect nito sa mga tao kapag ikaw po ay nag-start ng 40 years old and above. Usually yan po yung population na apektado. Siguro, Doc, mensahe na lang sa ating mga kapuso, sa mga nanonood ngayong umaga. Okay Paano po. makaiwas sa COPD? Opo, dahil nga po ngayong buwan po, sineselebrate po natin ang World COPD Month. Pinapaalala po namin na ang paninigarilyo po ay wala pong magandang maidudulot po sa ating katawan. So, kung meron man, mas madami po yung masama kaysa mabuti. So, pinapaalala po namin na iwasan po yung paninigarilyo at kapag po kayo po ay na-expose naman na po sa paninigarilyo or kayo na po ay naninigarilyo at gusto nyo pong
tumigil or iwasan, may mga makakatulong po dyan. Tulad po mga doctors po natin, pwede po kayong kumonsulta para po magabayan po kayo paano po matumigil. Kasi po, naniniwala po ako na kaya pong tumigil sa paninigarilyo. Mahirap lang po. Kailangan lang po natin pong disiplina at tinatawag po nating willpower. Doc Alderson, maraming salamat po. Thank you din po. Salamat po sa mga impormasyon. Thank you po. Okay. Nakapanayan po natin mga kapuso ang isang pulmonologist mula Region 1 Medical Center, si Dr. Alderson Estabilio. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Lumipat sa pagtatanim ng mais ang ilang magsasaka sa Kalasyaw, Pangasinan. Hindi maaksaya sa patubig ang mais, tamang-tama raw ngayong nararanasan ng El Nino. Pero ang problema, unti-unting sinisira ng uod ang kanilang mga maisan. Kinakain ng uod ang dahon ng mais kaya nahihirapan itong lumaki. Kung hindi maagapan, lugi ang mga magsasaka. Nanawagan sila sa LGU ng malawakang spray kontra peste sa mga maisan. Labintatlong babae at bata kasama sa mga hostage na pinalaya ng Hamas. Tunghayan sa Globalita. Kinumpirma ng Israeli Prime Minister na mga babae at bata ang kabilang sa 13 hostage sa Al-Shifa Hospital sa Gaza ang pinalaya ng grupong Hamas. Sa pahayag naman ng spokesperson ng Hamas, bahagi ito ng kasunduan nila ng Israeli government na magpapadala ng supplies at aid sa mga apektado ng giyera sa Northern Gaza. Habang dumarami naman ang mga nagpoprotesta sa Tel Aviv, Israel bilang panawagan sa Hamas na palayain na ang iba pang hostage nila. Sinamantala ng United Nations Humanitarian Aid Convoy na makapasok sa Northern Gaza para ma-deliver ang laman ng container truck sa mga apektado ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Dehydration ang pangunahing problema ng mga residenteng naiipit sa gulo. Bukod sa medical kits, bit-bit din nila ang mga high-energy biscuits, bitamina at gamot para sa mga bata. Maayos naman daw na naipaabot ang tulong habang umiiral ang 4-day truce. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Stel naiyak sa pagpili ng talents na dadalhin sa Grand Finals ng The Voice Generations. Tunghayan sa report. Madamdami nang naging mensahe ni Stel sa kanyang natirang teams sa semifinals round ng The Voice Generations. Sa episode kasi, kinailangan ng pumili ni na Coach Stel at Coach Billy Crawford sa kanilang natitirang tig-dalawang grupo ng talents kung sino ang dadalhin nila sa Grand Finals. Ang natitirang grupo sa team ni Stel na Stelbound ay ang Vocal Mix na grupo ng mga kabataang singers mula sa Cagayan de Oro at Four Tenors, isang all-male group of singers. Matapos ang nakakadurog ng pusong desisyon, pinili ni Stel ang grupong Vocal Mix upang maging pambato ng Stelbound sa Grand Finals. Tumutok sa mas tumitinding labanan ng talents sa The Voice Generations tuwing Linggo 7:20 p.m. bago ang KMJS. Maaari ring panoorin ng delayed telecast 10:45 p.m. sa GTV. Diretso sa GMA Network si Sparkle artist at Miss Universe Philippines Michelle Marquez D, kung saan sinalubong siya ng mga kapuso na proud sa kanyang naging Miss Universe journey. Una siyang nag-guest sa unang hirit para batiin at magpasalamat sa mga Pilipinong sumuporta sa kanyang laban. Aabangan naman ang mga susunod na project ni D sa Kapuso Network. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Christmas display sa Mangaldan, Pangasinan, pinailawan na. Mga parol na gawa ng mga PDL itinampok. Tunghayan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Muling nagdingning at nagliwanag ng sabay-sabay na pailawan ang iba't ibang dekorasyong pampasko sa isinagawang ceremonial Christmas lighting sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Tampok sa selebrasyon ng iba't ibang dekorasyong pampasko tulad ng mga parol na gawa ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Kinilala ng lokal na pamahalaan ang kontribusyon ng mga PDL sa kanilang mga gawang parol na makikita sa bayan. Makikita rin ng Christmas lanterns at higanteng Christmas tree at highlight sa selebrasyon ng pagpapailaw ng nativity scene na sumisimbolo sa kapanganakan ni Jesus.
kanya-kanyang kuha ng selfie ang mga turista sa bagong atraksyon sa Baguio Botanical Garden sa pagsisimula ng Christmas in Baguio ngayong taon. May tema itong Metamorphosis na ibig sabihin ay ang paglago ng mga paru-paro na binigyan ng maraming kulay sa pagpasyal sa mga bulaklak ng Botanical Garden. Bukas ang Botanical Garden mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi na magtatagal hanggang January 7. Gabi-gabing nagniningning ang Provincial Capitol Compound ng Aurora dahil sa kanilang Christmas Pailaw 2023. Kinagigiliwan ito ng mga residenteng mahilig mag-selfie dahil sa mga Instagrammable spot na puno ng nagagandahan at makukulay na Christmas lights. Meron ding mga parol at belen na yari sa indigenous materials. Hindi rin mawawala ang higanteng Christmas tree. Sana mga batang Gapan at iba pang residente ng Karatig Bayan sa Nueva Ecija ang Christmas lighting sa Gapan City. Halos hindi mahulugang karayom sa dami ng mga tao ang Gapan City Plaza kung saan pinalibutan ng maraming makukulay na ilaw. Mula sa mga center island ng kalsada, papasok sa plaza ay nilagyan ng malalaking ilaw na korteng bulaklak. Sa harap ng plaza, madadaanan ng Christmas tunnel at sa loob naman ay makikita ang giant Christmas tree. Makikita rin sa plaza ang life-size na Holy Family na ipinapakita ang pagsilang ni Jesus. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. It is health that is real, wealth and not pieces of gold and silver. By Mahatma Gandhi, an Indian lawyer and civil rights advocate. Ang ating kalusugan, ang ating kayamanan. Health is wealth. Yes, partner. Totoo yan. Self-explanatory. Lahat na ng senses natin, very important yan. Tama. Oh, mga kapuso, abangan bukas ang cast ng Sparkle You! Ghosted! Na si Naliana May. Siya ay gaganap bilang si Sela, Marco Massa bilang Leon, and Princess Aliyah bilang Reyka. Nako, kaabang-abang yan, partner, bukas. Bukas, ano? Nakausap mo ba sila? Oo, yung mga kababayan nating Gen Z, talagang makaka-relate dyan. Tayo, mga Gen Z. Mga Gen Z tayo, Oo. di ba? Mga kapuso, 27 days na lang. Malapit na, Pasko na. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.